Opo, ngayon po kapatid na Dr. Summer Fuentes, ang tanong ko po, ano po yung naging turning point po ninyo? Bakit po kayo nag-decide mag-exit? Actually po, no, mga year na 2020 po yata, 21, mga ganyan po. Pagkatapos po na namatay si Brad Eli, nagkakaroon na po ako ng parang pagdududa. Actually, Opo. before pa lang namatay si Brad Eli, may pagdududa na po ako. Pero Mhm. hindi pa po lumalakas kasi nga po medyo maano pa yung matibay pa yung aking paniniwala noon. Pero Mhm. nung bandang huli, dumadahan lalo na nung namatay si Brad Eli. Parang humihina na siya, nakakaramdam po ko na parang meron pong lukuhan. Opo, parang merong Kasi sakit. kasi po nangyayari, actually ang mabigat po kasi nito yung pagdating po sa number one po sa abuluyan eh. Opo. Doon po kami Ah, talaga natisod. kayo po ba yung tinatawagan ni Brad Mel? Magdaraog? Opo. Opo. Kumusta naman po nung tinawagan po kayo ni Brad Mel Magdaraog? Ang gusto po niya ay magpatunay po ako na ebidensya. So ang ginawa ko po, pinost ko po doon sa chat namin yung inyo pong video Mga at YouTube. sa mga YouTube at sabi ko po sa kanya kung pwede, pakisagot na lang po yun. Ano pong Yun po. sabi? Ang problema po, hindi pa po sumasagot hanggang ngayon. Hindi na po nila masasagot yan. Inahamon ko na nga po in public si Daniel Rason, one-on-one. One-on-one. Kaya lang po, hindi po sasagot kasi alam po nila wala silang isasagot. Naghanap pa ng ebidensya. So, paano yan? Brad Mel Magdaraog, di napapahiya kayo. Biruin mo, naghahanap ng ano, kayo pa mismo ngayon ang naghahanap ng ebidensya, Brad Mel Magdaraog. Hindi ba nasa inyo ang burden of proof to prove your innocence? To prove that you are telling the truth. Kaya lang, biruin ninyo, kayo ang, nasa inyo ang burden of proof. Pero, inililihis ninyo, ibinabato ninyo ang burden of proof kung kani-kanino. Sino ba yung katotohanan? Si Kristo yung katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ngayon mga kapatid, pinalaya po tayo ng katotohanan. Sino ang katotohanang nagpalaya sa atin? Si Kristo, mga kapatid, ang katotohanang nagpalaya sa atin mula sa kasinungalingang ni Daniel Rason. Sana po wag pong magbabago ang inyong hadikain na makatulong sa ating mga kapwa-tao. Meron mang maibabayad o wala. Tuloy pa rin po kami sa iglesia, bro, free clinic. Oh, nag-free clinic pa pala sila sila Dr. Summer and Tina Fuentes. Umalis na po siya sa DigiClinic na GC, yung kung saan siya nakukontak po ng mga kapatid na nationwide. Ang Opo. pasyente po, bro. Opo. Pero may mga kapatid pa rin na nagpe-personal ng consultation sa kanya, which is ina-accommodate pa rin naman po. Tingnan po ninyo mga kapatid pero pag sila, iba-block ka na nila. Pero tayo, wala. Talagang ina-accommodate pa rin po natin sila. Opo. Napakabaligtad po nung balintuna nung turo po nila, di po ba? Ang turo po ni Kristo, yan po ang turo ni Kristo. Yun po yung sinabi ni Doc J. Lawrence kanina, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. And love thine enemy. Hello po, kapatid na Dr. Summer Fuentes. Good evening po. Magandang gabi po at napapanood po kayo sa buong mundo ng mga kapatid. Opo. Ano po yung naging participation ninyo within the church noong po kayo po ay aktibo sa iglesia? Bale, kami po ay nabinyagan sa Iglesia ng Diyos noong August 13, 2004. Tapos, ang role po namin noon, ever since po, nakilala po nila akong doktor. Kasabayan ko po si Doktora Cabanilla. Kami po dati mga nag-a-attend po dyan sa lumang lokal pa, pati dun sa yung pasalamatan natin dati, dun po kami nag-umpisa. Nag-extend din po kami hanggang dito po sa may lugar po namin sa Sukat hanggang sa doon po sa probinsya sa amin sa Bisaya, sa Aklan. It means to say, kapatid na Dr. Summer Fuentes, naging aktibo po kayo in participating sa paglingap, pagtulong in medical field sa inyo pong profesyon. Opo, nakakasama po kami. Mag-asawa po kayong doktor po? Hindi po, sumasama po kami sa mga ganyan. Pati, bali asawa ko po kasama rin po dyan. Opo.
yung pong wife niyo po is kapatid din po. Para sa kaalaman lang po ng ng mga kapatid. Opo, yung aking wife po, tumutulong din po siya. Bale, doon po siya po sa dentist na part po. Opo, ngayon po kapatid na Dr. Summer Fuentes, ang tanong ko po, ano po yung naging turning point po ninyo? Bakit po kayo nag-decide mag-exit? Actually po, no, mga year na 2020 po yata, 21, mga ganyan po. Pagkatapos po na namatay si Brad Ellie, nagkakaroon na po ako ng parang pagdududa. Actually, Opo. before pa lang namatay si Brad Ellie, may pagdududa na po ako. Mhm. Pero hindi pa po lumalakas kasi nga po medyo matibay pa yung aking paniniwala noon. Pero nung bandang huli, dumadahan lalo na nung namatay si Brad Ellie. Parang humihina na siya, nakakaramdam po ko na parang meron pong lukuhan. Opo, parang merong Kasi po nangyayari, actually ang mabigat po kasi nito yung pagdating po sa number 1 po sa abuluyan eh. Opo. Doon po kami talaga natisod. Kasi ang bigat po ng pakiramdam namin dahil kasi po inobliga kami magbigay ng abuloy sa iglesia. Lalo na po doon sa mga abuloy sa mga LKD, mga ganyan. Lahat po, ang dami pong collection kasi doon po kami nahihirapan. Kami Opo. po parang lumalabas, nagso-shoulder halos lahat ng tulungan sa grupo. Parang kami na lang nakikita, parang ba't gano'n? Ang dapat, kung tayo talaga nagtutulungan, dapat kahit pa konti-konti lang, tumutulong sila. Pero lumalabas po, parang naiiwanan na lang po kami. So, Opo. kung konti na lang po talaga tumutulong sa grupo namin, kaya doon sabi ko, nagbago na isip ko, parang hindi na namin kaya yung ganito na lang na magiging papel namin parang taga-salo na lang lahat. So, ang naging sistema po is naging sapilitan na po yung pagtulong na sistema Opo, sa yun po. iglesia na yan. Opo. Yun, lalo na po yung mga pa-target na yan. Doon po kami talaga nahihirapan. Ang laki-laki na binibigay. Pagkatapos parang kulang pa rin na ibigay. Kami, wala na kami kakainin eh. Napupunta pa rin doon. Doon po sumasakit ang loob ko. Hindi naman po doktor kami kaya namin lahat ng gastusin. Kami rin po, Opo. meron pong pansariling problema na pinang-aabot lang namin. Kasi hindi naman po kami talagang kamukha na ibang doktor na malaki ang kita. Kami po, sweldado lang po ako. Kaya po kami, nagkakasya lang kami sa sinisweldo ko. Po mga kapatid, nakapanayan po natin ang isang kapatid na doktor na Exeter na si kapatid na Summer Fuentes. At naging aktibo po siya when it comes to participating sa medical mission, mga kapatid. At hindi po nila po pwedeng sabihin na itong si kapatid na Summer Fuentes ay pasaway na kapatid. Ito pong si kapatid na Dr. Summer Fuentes, hindi lang po tumutulong in medical terms. Tumutulong din po siya sa financial matter ng iglesia. Kaya lang, lahat ng bagay merong hangganan. Tama po ba, Dr. Summer Fuentes? Kapatid? Opo, nagsawa na po ko, Brad eh. Sino ba naman, sabi nga nila, naririnig ko kay doon sa nanay ni Daniel Rason, kahit nagtatay ka ng pera, magkakaalmoranas ka rin. Kasi yung mga apo ni Brad Ellie, sobrang luho. Naku, biruin mo, yung J.R. Rason lang, yung junior ni Daniel Rason. Kung kumain po yun sa labas, pinakamababa pong kain po niya, isang kain lang po 10,000 pesos. So, kaya ang hirap punuin, Brad. Opo, lalo na kung tayo po ay isang mamamayan na lumalaban ng patas. Yun po, mga kapatid, naku, marami pong kapatid na Dr. Summer Fuentes, marami po ang magkakaroon ng lakas ng loob na mga kapatid na nagsipag-exit na magsalita na rin po niyan dahil sa inyong paglitaw, kapatid na Dr. Summer Fuentes. Ano po ngayon, kumusta po ang inyong buhay sa inyo pong pag-exit? Napasama po ba kayo? Naging masama po ba kayong tao, kapatid na doktor? Hindi po naman po, Brad. Kami naman po nabubuhay po ayon po sa nakasulat na sa atin. At yung mga naituro naman sa atin meron naman po tayong natitira kahit paano ating pinaninindigan. Opo. So far po, maano pa rin po naman kami, matibay pa naman po kami sa pananampalataya. At lalo na po kanina, may napakinggan po ako na tungkol dun sa Elohim. Nakita ko nga po Natutuwa kayo dun, dun kay Doc J. Lawrence, yung YHWH. Ayun, so maganda po yung nagpanoorin po, Brad. Opo, tama po. Kapatid, tama-tama po yung yung sinabi ko po.
sa inyo, tipo ba, meron po akong chinat sa inyo. Ang tunay na Opo. reliyon ay compassion. Pagkaawang Opo. gawa. Tama-tama, yun yung sinabi ni Doc J. Lawrence dun sa kanyang live kanina. Ang gusto ng Opo. Diyos, pag-ibig. Kaya nga ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love thy neighbor as you love thyself. Isa lang po ang utos Opo. ng Diyos na tunay. Si LL yun. Isa lang po ang utos ni LL yun. Pag-ibig. God Most High. The Most High. Opo. Opo. Salamat sa Diyos, kapatid na Dr. Summer Fuentes. Mag-asawa po kayong doktor, no kapatid? Opo, ito po si Sis. Madilim Hello. ang aming lugar. Hello po, si Sistina Fuentes. Kayo po yung unang nag-reach out sa akin. Salamat po sa Diyos, Apo. kapatid. At alam ko po marami pong makikinabang sa video po na ito. At marami po kasi tayong mga kapatid na hesitant pa na lumabas. Kasi ang ipinananakot nila, magiging masama kayong tao pag lumabas kayo sa iglesia na to, mapapariwara kayo, isusumpa kayo ng Diyos. Which is, ako po, napatunayan ko po nung pong ikinaracter assassinate ako at pinapablock ako at pinapasama ako ni Daniel Rason. Pinapakalat ni Daniel Rason na masama akong tao, lumalaban ako sa Diyos, lumalaban ako sa aral. Sabi ko, hindi sa Diyos ito kasi mula pagkabata ko, mahal ko na ang Diyos. I am a God-fearing person. Tapos sasabihan mo ko na masama akong tao. Sabi ko, doon ko lang po napatunayan. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Teka, hindi tama itong ginagawa nila. Kawawa naman yung mga kapatid. Kung hindi nila malalaman na dinadaya lang sila ni Daniel Rason. Kaya doon po ako nagkalakas ng loob, kapatid na Dr. Tina Fuentes and Apo. Dr. Summer Fuentes. Kaya ayun, sa paglabas niyo pong ito, mga kapatid na doktor, na mag-asawang doktor, tiyak po marami pong makikinabang at magkakaroon ng lakas ng loob. Lalong-lalo na, hello sa mga member ng CAPI, yung mga yung mga ano bang tawag doon? Sa member ng CAPI na pangunahing tumutulong, meron tawag doon, particular na tawag sa kanila nag-message kasi sila sa akin, naka-video call ko siguro 7 months ago or 6 months ago. Ang sabi nila, hindi na kami tumutulong kagaya nung pagtulong namin nung nangangaral si Brother Eli. Kasi ngayon, puro concert na lang. Wala nang ginagawang pangangaral. Tama po ba, Dr. Tina? Opo. Opo. Tama po yun. Kumusta naman po ang inyong buhay ngayon, kapatid na Dr. Tina? Tuloy pa rin po yung tibay ng pananampalataya na natutunan noon pa sa puso. Nandun pa rin naman po, Brad, hindi naman Salamat nagbago. sa Diyos. Thanks God. Opo, ang magdagbago lang po ay yung ayaw ko nang makinig doon sa mali naman po yung tinuturo bakit po ako makikinig? Exactly. Parang ganito po, di po ba? Pwede mo bang lokohin itong mga kapatid na to, mga doktor ito, mga professional? Kaya nga sila pumasa sa pumasa sa board exam Kasi hindi mo po Opo. pwedeng lokohin itong mga to. Ayan, meron nandito si kapatid na Gilby Arandela. Kasi nagkausap kami ni Brad Gilby Arandela kahapon, kapatid na Dr. Tina and Summer Fuentes, after nung live namin kahapon. Sabi niya, alam mo, sa totoo lang, noon pa meron na akong mga tanong, kaya lang hesitant ako kung mag-exit ako. What if ito ang totoo, ito ang tama? Agrabyado ako. So naghintay pa ako until such time na lumabas ka ba dong at nagsalita ka. Teka, sabi niyang ganyan. Meron ngang mali na nangyayari sa iglesia. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid na nagdududa na, naku mga kapatid, sayang lang po ang inyong oras, panahon, at mga resources. Dahil hanggat hindi po kayo nauubusan ng resources, hindi po kayo titigilan ng mga yan. Tingnan niyo po, itong sinabi ni kapatid na Dr. Summer Fuentes, biruin mo, lahat na lang, ultimong ng lokal ay pinapapasan sa kanila. Wala ba itong mga wala bang mga expenses ito sa kanilang mga pamilya? Bakit lahat na lang? Yung bang royal family, tumutulong ba? Hindi nga yung tumutulong Biro mo, Wala. 24/7 na nakabukas yung aircon nila. Sinong nagbabayad?
ang kapatiran ang nagbabayad, yung admin office. Natutuwa po ako, kapatid na at siguro po ito yung turning point para sa ibang mga silent exiter na mga merong say sa iglesia, kilalang kilala sa iglesia, magsilabasa na rin at magsalita in social media para makatulong tayo sa ating mga kapatid na niloloko pa. Ayan, mga kapatid, narinig ninyo yung sinabi ni kapatid na Tina, kapatid na Dr. Summer Fuentes at si kapatid na Doktora Tina Fuentes na hindi po kami naging masamang tao. Yung pananampalataya pa rin namin intact. Kaya lang, ayaw na namin pakinggan yung itinuturo ni Daniel Rason na paulit-ulit. Biruin mo, pag-ibig, hindi naman nila ginagawa yung pag-ibig. Kaya nga po merong isang milyonaryo na pamilya na nag-exit sa somewhere in south, sa southern part ng Luzon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan particularly, basta somewhere in south. Sabi niya, madali lang naman Brad Badong solusyonan yung problema ninyo. Bakit hindi ka kontakin, tawagin at kausapin directly in person ni Brad Daniel? At isettle ninyo in private kung ano man yung problema. Pero alam nyo po mga kapatid, kalooban ng Diyos yung nangyari. Bakit? Kung hindi po ako ipinakarakter assassinate, hindi po ako magkakalakas ng loob para magsalita mga kapatid. Biruin mo, ang babanggain mo, pader. Kaya nga po ngayon, kapatid na Dr. Summer and Sistina Fuentes, nanganganib po ang aking buhay. Kaya ganun. Hindi naman po ako natatakot. Hindi po ba kayo nanganganib kahit dyan po sa lugar nyo ngayon? Dyan sa lugar nyo ang ibig sabihin? Hindi naman po nila alam kung nasaan po ako. At saka pinag-aaralan ko po yung constitution ng mga batas ng mga bansang pinupuntahan ko. So, ayun. Okay. Pinag-aaralan ko. Dito, kung pupunta ako dito sa lugar na to, meron bang extradition treaty ang Pilipinas towards this country na pupuntahan ko? Mabuti naman po at nag-iingat din po kayo. Ingatan Opo. nawa, Brad. Opo, maraming salamat po kapatid na Doktora Tina Fuentes at kapatid na Dr. Summer Fuentes. Baka meron po kayong message sa mga kapatid na natatakot lumabas, mag-exit. Pero marami ng duda sa kanilang mga puso. Actually, Brad, nakakausap ko po yung ibang mga kapatid na mga closet na po, marami na po. Kaya pala, ganun ang naging population namin eh. Kasi karamihan po closet pala. Nagtataka bakit po konti lang nag-aabuloy, nagtataka bakit konti rin po ang umaaten. Kasi karamihan po pala closet. Kaya lang hindi sila makalabas dahil sa pamilya po na mukhang isang angkan na po sila na nandun. May mga bata na involved. At the same time, mga matataas po yung tungkulin nila sa lokal. Kumbaga, kinoconsider nila yung damdamin ng mga anak nila. Kumbaga, hindi mabigla, Brad eh. Unti-unti po, unti-unti. Tama po yan. Ano po yung message po ninyo sa kanila? Ay, mga dilulu, Brad eh. Nag-try na po ako magparamdam. Pero, wala, salita lang nila, Brad, sa finals na lang tayo magkikita-kita. Ay, sabi ko parang iba naman yata ang magiging finals ko para sa kanila, di po ba? Baka Yun ang po feeling yun, ko yung eh. NTV Cup Finals. Oo. Sa total naman daw, haharap tayo sa Panginoon, sabay-sabay na lang daw, hatulan na lang daw po ang kasalanan, sagutin na lang nila ang mga kasalanan kanilang ginagawa. Sabi ko, hindi naman tayo magkikita sa finals kasi nga parang feeling ko iba yung finals nyo at yung finals ko. Parang yan. Marami akong nakakausap, Brad eh. Puro mga matitigas po ang damdamin at ang pag-iisip. Parang nagparamdam na po ako. Marami silang parang hindi naniniwala. So, nasabi ko na sa kanila yung gusto ko at yung ginagawa namin ngayon. So, nasa sa kanila na lang yun. Kung hintayin kung dumating sa kanila yung panahon na katulad ng nangyari sa amin. Actually, Brad, yung sa amin ng asawa ko, bigla eh. Parang it's just a matter of a week. Nag-decision kami. Opo, nagulat nga po ako. Kausap ko po yung
Yung pong ano, yung kapatid po ninyo. Opo, si Geronimo. Opo. Ayun, ang pinangalanan niyo. Pinausap Ay, ko siya, okay sabi, lang po. Hindi, mm, Brad, nag-exit na po yun ng opo, legal. nag-exit nga Nag-aga po. po yun. Opo. Kausap ko siya, sabi ko, parang kilala ko yung sister po ninyo, sabi ko ganyan. Tapos, shinare nga po yung, ay, iba pala, sabi ko, hindi ko siya kilala. Akala ko yung mga kapatid na doktor na nagpupunta sa Mediquida. Sabi ko ganyan sa Latin American countries. Tapos, nagulat nga po ako na nag-reach out po kayo bigla sa akin. Hindi ko naman din po expected. Tapos, after a week yata, si kapatid na Dr. Summer Fuentes naman ng ano, yung pong husband po ninyo. And Opo. ako po, sa totoo lang kapatid na Dr. Summer Fuentes and Dr. Tina Fuentes, natutuwa po yung kalooban ko not because nag-exit po tayo. Hindi po, natutuwa ang kalooban ko dahil nabubuksan po yung isip natin na niloloko lang po tayo. Kaya nga po, hindi po ako tumitigil na mag-live. Dahil kawawa naman yung mga kapatid na, biro mo, niloloko sila. Kagaya nung sinabi ni kapatid na Dr. Summer Pentes, wala bang ibang kapatid na pwedeng mag-shoulder? Bakit puro na lang ako? Ang nakasulat sa Biblia na malinaw, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang lumilitaw sa pilitan na lang po yung pagtulong na ginagawa po natin. Bakit? Pinipilit ka eh. Yung pagtoka, pagbibigay ng target, pamimilit yan. Hindi kusang loob yan. Opo. Doon nga po, medyo naramdaman po namin yan, lalo na ng pagkamatay po ni Brad Eli. Patindi ng patindi, kaliwat kanan. Sabi namin, ba't ganun? Pero Sabay po sinasabi, kayong naanib, kapatid na doktora. sabay po kami naanib, sabay din po kami na-exit. Siyempre, in sickness and in health, for better or for worse, For work. till death do us part. Ayun. Para po Opo. sa kaalaman at kapakinabangan ng lahat ng mga kapatid na kaka-tune in lang po, ito pong guest po natin ngayon ay kapatid na mag-asawang doktor na aktibo sa digital clinic ng MCGI, mga kapatid. Para po sa kaalaman po ninyong lahat. At na bautismuhan po sila somewhere in 2004 and 20 years na po, no kapatid? Or 21 years? Almost 21 po, o 21 Brad. Biruin nyo, 21 years po itong mga kapatid na mag-asawang doktor na ito. Sasabihin nyo ba na tik-tik ito? Gaya ng pagsasabi ninyo sa amin na tik-tik at masamang tao, I doubt, mga kapatid. Salamat sa Diyos, kapatid na Tina Fuentes at kapatid na Dr. Summer Fuentes. Kapatid, ano pa po? Meron pa po kayong gustong sabihin? Ikaw, meron po ba? Yun na, wala na. Yung wala na. Ako lang naisip ko, Brad, kaya sabi ko, no, yung unang-unang nag-ano sa akin is, yung po bang, yung kasabihan, Brad, na practice what you preach. Exactly. Parang hindi ko na po yan nararamdaman sa kanila. Kasi, yung mga tinuturo po nila, hindi po sila yun. Parang noon. Doon na lang po talaga nanlamig yung aking pananampalataya sa mga paksa-paksa natin. Parang may natutunan na naman kami sa tagal namin sa iglesia, natutunan kami ang puso namin at isipan. Sa tingin ko, enough na yon, pero hindi ko na kailangan sumunod sa kanila. So sa mga kapatid na medyo nagdadalawang isip pa, sige, pag-isipan nilang mabuti at tanungin nila ang puso nila, Brad. Exactly. Kung talagang kailangan pa nilang manatili sa panluloko o patuloy silang magpapaloko or magkaroon ng freedom na katulad ng nararamdaman natin po ngayon, nararanasan natin. Opo. Ano po ang pakiramdam ng isang malaya sa kulto? Ay Brad, marami akong tulog. Tsaka, Brad, hindi na ako nagmamadaling umuwi. Opo, hindi na ako nagmamadaling umuwi na, ay, alas 4 na kailangan mo. Brad, naranasan ko po nagda-drive ako pauwi sa amin.
bundok-bundok pa yun eh. Mahataw ako kasi kailangan kong umabot ng panalangin. Alam niyo po Mhm. yun, yung mga ganun. Opo. Baka lalo akong mahulog sa bangin sa Opo. pagmamadali. Di ba? Opo. Po, kasi ayokong maabutan sa loob ng kotse na magpanalangin. Gusto Mhm. ko magsabay kaming mag-asawa manalangin. Parang Mhm. ganon. Wala, malagi akong nagmamadali kasi kailangan kong habulin yung oras. Alam niyo po yun. Tapos, Opo. kailangan makapagpunto na dahil, at saka yung abulo yan, hindi na po ako nag-abulo. Hindi na nila ako Maraming makukutukan. opo. Kasama po ba kayo doon sa nag-aabuloy dati na blankong sobre? Sobrang wala laman. Ay, nangyayari po sa akin yun. Hindi ko na po nilalagyan. Iiwan ko yung sobre sa lokal. Yung sabihin, may target eh. Kung wala akong ganun kalaking pera, Brad. Ay, iniiwan ko yung sobre. Sabi mo, wala eh. Di ba? Parang ganun. At ano, Brad, ano kasi, pag basta alam nilang, akala nila may kaya ka, ano eh, may target, may amount. Mhm. Exactly. Tulad may sasabihin nga, oh, yung mga asawa ng ganyan, tigbe 20,000. Ha? Pag ganun ako. Yung pinakamababa yatang tinara sa akin, Brad, 5,000. Parang ganun. Pero the rest, may 20. Misa pa kung alin ang kaya. Alam mo, ganun. Ganun. Ay, akala nila kasi may kaya ka, kaya may tara. Opo. Hindi po nila alam na meron din po kayong mga engagement sa mga mga priority sa pamilya po ninyo. Opo, opo. Actually, sa pamilya na nga lang ang socialization mo eh. Wala ka nang social life sa labas, di po ba? Exactly. Opo, Mm. nakapako na lang yung oras mo sa isang linggong puro doon sa iglesia ginaganap. Actually, kapatid, meron po isang kapatid na Exeter. Sabi niya, pag kaya namatay ako or namatay si mama, meron kaya akong maaalala na pangyayari sa nanay ko o merong maaalala yung nanay ko na pangyayari between me and her na meron kaming quality time sa isa't isa Together. together. Mm-hmm. Wala, sabi niya Mm-hmm. ganyan, ginugol ng nanay ko, kaya ako masakit ang loob ko, ginugol ng nanay ko yung buong buhay niya, oras niya sa iglesia. Pinabayaan niya kaming magkakapatid. Sabi nung kapatid. Sabi ko, I'm very sorry to hear that. Sabi ko, sana maliwanagan din yung nanay mo bago mahuli ang lahat kasi hindi naman natin alam yung ibibigay ng bukas. The nearest future is tomorrow. But Tomorrow. tomorrow is still uncertain for all of us. Naku, kapatid na Dr. Summer and Tina Fuentes, marami pong makikinabang ngayon. Nakita ko, nag-react yung isang doktor na silent exeter din. Nakita ko, Mm-hmm. nag-heart sign siya. Sabi ko nga po sa kanya, sana makasama kita sa minsan sa live ko para makatulong tayo sa mga kapatid na naloloko. Wag tayong kung alam naman natin na mabuti yung sasabihin natin, makakatulong for the benefit of our brothers and sisters na naloloko pa, why not? Di po ba? Kagaya ng ginawa. At po, hindi ko po pinlano po ito. Nag-comment lang po si Brad Summer Fuentes eh. Actually, ayokong basahin yung comment niya, kaya lang parang kabastusan naman kung hindi ko babasahin. Kaya Mm-hmm. tinanong ko siya, nagmamaang-maangan ako na ano po ba kayo? Closet po kayo o exit? Alam ko namang exiter na po ito. Sinabi ko lang Opo. po yun for the benefit ng mga nakikinig at saka para maingatan si kapatid na Dr. Summer Fuentes. Kayo po ba yung tinatawagan ni Brad Mel Magdaraog? Opo. Opo. Kumusta naman po nung tinawagan po kayo ni Brad Mel Magdaraog? Ang gusto po niya ay magpatunay po ako na ebidensya. So ang ginawa ko po, pinost ko po doon sa chat namin yung inyo pong video Mga at YouTube. sa mga YouTube at sabi ko po sa kanya kung pwede, pakisagot na lang po yun. Ano pong Yun po. sabi? Ang problema po, hindi pa po sumasagot hanggang ngayon. Hindi na po nila masasagot yan. Inahamon ko na nga po in public si Daniel Rason one-on-one. One-on-one. Kaya lang po, hindi po sasagot kasi alam po nila wala silang isasagot.
Naghanap pa ng ebidensya. So, paano yan, Brad Mel Magdaraog? Eh, di napapahiya kayo. Biruin mo, naghahanap ng ano, kayo pa mismo ngayon ang naghahanap ng ebidensya, Brad Mel Magdaraog. Hindi ba nasa inyo ang burden of proof to prove your innocence, to prove that you are telling the truth? Kaya lang, biruin ninyo, kayo ang, nasa inyo ang burden of proof, pero inililihis ninyo, ibinabato ninyo ang burden of proof kung kani-kanino. Alam na alam nyo yan, Brad Mel Magdaraog. At meron kang file, hindi mo alam, napakaraming closet dyan sa ano. Hello dyan sa MCGI Pro Central Apalit, napakaraming closet dyan. Napakarami pong closet doon sa mismong baluarte ni Brad Mel Magdaraog. Kapatid na Summer Fuentes, doktor. Opo. Tapos hindi na po sumagot si Brad Mel Magdaraog, o sumagot pa po. Wala na po, Brad. Biruin mo, samantalang nung buhay si Brad Ellie, naku, talagang ano yan, matinding bakbakan yan kasi hindi po pwedeng hindi sasagot si Brad Ellie during that time. Eh ngayon, yung mga KNP, si Daniel Rason, eh parang asong hindi makatahol. Umiiwas po sila. Umiiwas sila. Bakit kayo umiiwas, Brad Mel Magdaraog? Kasi kung nagsasabi kayo ng totoo, eh dapat matapang kayo. Ang nagsasabi ng totoo, matapang yan. Yan yung natutunan namin kay Brad Ellie, di ba, Brad Mel Magdaraog? Pag nagsasabi ka ng totoo, dapat matapang ka. Kanino ka matatakot? Sino ba yung katotohanan? Si Kristo yung katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ngayon, mga kapatid, pinalaya po tayo ng katotohanan. Sino ang katotohanang nagpalaya sa atin? Si Kristo, mga kapatid, ang katotohanang nagpalaya sa atin mula sa kasinungalingang ni Daniel Rason. Sana po wag pong magbabago ang inyong hadikain na makatulong sa ating mga kapwa-tao. Meron mang maibabayad o wala. Tuloy pa rin po kami sa iglesia, Brad, free clinic. Oh, nagfi-free clinic pa pala sila sila Dr. Summer and Tina Fuentes. Umalis na po siya sa DigiClinic na GC, yung kung saan siya nakukontak po ng mga kapatid na nationwide. Ang pasyente po, bro. Opo. Pero may mga kapatid pa rin na nagpe-personal ng consultation sa kanya, which is ina-accommodate pa rin naman po. Tingnan po ninyo mga kapatid pero pag sila, iba-block ka na nila. Pero tayo, wala. Talagang ina-accommodate pa rin po natin sila. Opo. Napakabaligtad po nung balintuna nung turo po nila, di po ba? Ang turo po ni Kristo, yan po ang turo ni Kristo. Yun po yung sinabi ni Doc J. Lawrence kanina, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. And love thine enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi naman natin sila tinuturing na kaaway. Sila po ang nagtuturing na kaaway sa atin. Tama po ba? Opo, kaya tama po yung ginagawa po ninyo, kapatid na Dr. Summer and Sistina Puentes, Doktora. Salamat po sa Diyos at sana po pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Yung pong finals na sinasabi nila, pabayaan na lang po natin sa kanila yung finals. Total, mahilig naman sila sa finals, sa UNTB Cup finals, sa volleyball finals. Ano-anong finals yung alam nila. Basta ang alam natin, kung maghuhukom man, magbabaka sakali tayo sa awa ng Diyos. Wala naman sa atin, kahit sino sa atin ang makakatayo. Ako, ligtas ako. Hindi, lahat tayo nagbabaka sakali. Meron nga akong pinose, by grace we are saved, not by our own works, but by Christ. By grace, naligtas tayo, hindi dahil sa sa gawa natin. Tinubos tayo, ginawa na po ni Kristo. Yung sinakdal na po ni Kristo yung gawain ng kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Meron pa po ba tayong gagawin? Gagawa pa po ba tayo ng kagaya ng ginagawa nila? Ayaw nga ni Kristo yung ginagawa nila . Yung faith natin, yun po yung magliligtas sa atin. Yung faith natin, yun yung magdidirect sa atin na gumawa ng mabuti, na hindi pa imbabaw. Ihigitan mo pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Panghawakan po natin yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo. And that faith in our Lord Jesus Christ
will save us.